Kanya yung building na yun, ha? Mawento ko sa inyo kung ano yung Kasi Sir Jack, siya yung gabay natin. Siya ang gabay natin ngayon sa Manila kasi pupunta natin ngayon ay Luneta Park. At ang ihuli naman natin ay ang Intramuros. Ito si Joshua, maniniyot na naman ito. Ayun guys, Nilahat na lang namin ito kasi ganoon na lang naman nakalapit kapag pupunta dito sa Luneta Park. nandito tayo sa Agrifina Circle. Kaya siya tinawag na Agrifina Circle kasi combination siya ng Agriculture at Finance Departments nung tinayo at plinano ang Luneta. Sa mga hindi nakakaalam, ang Luneta ay dinesign ni architect Daniel Burnham, yung mismong gumawa ng Burnham Park sa Baguio. Sa iba pang mga plans dito sa Manila. Ang plano dapat nila sa Luneta ay parang capital ng US, kung saan nandun yung sentro ng gobyerno. Kaya yung Agrifina na tinatawag, yun yung mga agencies ng gobyerno natin, Agriculture and Finance. Pero hindi natuloy yung plano na yun hanggang sa inabot ng World War II. Nagkagulo-gulo na, hindi na naisakatuparan na buo yung plano sa Luneta. Pero may mga naitayo. So, yung Agrifina Circle is composing of the agriculture and finance buildings dito sa kaliwat kanan ninyo kung papan yung video. Yan ngayon ang nagsisilbing mga gusali ng National Museum of the Philippines. Yung isa anthropological, yung isa for natural history. And then may isa pang bago. Kalimutan ko sa yung direction niya. Ayun! Ay hindi, sa kabila. Basta doon, yung, ayun, yung daanan natin dito sa likod. Yun yung pinakabago na merong replica ng buto ni Lolong, yung pinakamalaking buhaya. So may kita nyo dyan yung unang-unang bayaning naturingan natin sa Pilipinas, si Lapu-Lapu. Yes. Na dapat pinagpaplano ang ilipat sa Mactan pabalik sa Cebu, pero wala pang finalization yun. So ito yung mismong Rizal Park, bagong bayan kung saan binitay si Jose Rizal. Hindi ang pambansang bayani. Ang pambansang bayani, isa sa mga pambansang bayani si Jose Rizal. So tara, punta tayo dun sa susunod. Nakita mo ba yung building? Yan. I keep coming back. Bago. Ay, ito pala entrance eh. Nagaloloko ko na ito. Simply ain't no place like Manila. Oh, wala yung pinagbago ah. Kasi huling punta ko dito guys. Ano pa? Grade 6 pa ako no? Elementary. At ngayong grade 12 na ako. Nakabalik ako dito. Ang ganda. Ang ganda. So makikita nyo sa paligid ng Luneta yung mga busts, yung tinatawag o yung mga rebulto na hanggang dito. Yung mga pambansang bayani. So hindi lang si Rizal ang pambansang bayani. Ayan, katulad nito si Bayaning Gregorio Aglipay. Siya ang unang Pilipino nagtatag ng simbahang Pilipino. Katolikong simbahang Pilipino. Ang layon niyan is magkaroon siya ng simbahan na hindi pinamumunuan ng mga paring Kastila. Kasi naniniwala sila na mapanikil yung mga pari noon. So tinitingnan nila na dapat merong pagkakapantay-pantay sa karapatan. Kaya sa pagiging pare dapat meron din mga Pilipino. Malapit yan sa hometown ko sa Mandaluyong, kaya ako sa hinahulog. Yun lang, tara, next. Hinahanap kita Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tenga. Mga jeepney mong nagliliparan. Mga babae mong nagkagandahan. Take me back in your arms, Manila. Boy, may sinasabi si Josh. Napaka-swerte ng Maynila. Pinagpala. Hindi, ang ganda ng... Hindi, sabi mo pinagpala yung Manila. Tinatanong ko kung bakit. Ano? Bakit nga ba siya? Kahit saan ka tumingin, oh. Oo, pinagpala nga. Yari ka sa beses mo. Oy!
Yan. So, isa ito sa mapupuntahan nyo kapag sa Luneta Park kayo. No? Ito yung tinatawag na Chinese Garden. Itinatag ito yung magsisimbolize ng friendship ng Pilipino at ng Chinese. Kahit noong unang panahon pa, wala pa yung mga Espanyol, meron ng cultural at trading exchanges yung Pilipino at Chinese. Diba? Kaya nagkaroon tayo ng pinakamatandang Chinatown sa buong mundo dito sa Binondo. Yes. Ka-China lang. China ba? Picture ba? Picture? Picture lang, boy. Akala ko pagkasalita ka kaya nakaruling. Ito si Cold So, Pieces. nandito naman tayo sa mismong memorial kung saan binitay yung tatlong paring martir, sila Gumburza. Ang Gumburza ang naging inspirasyon ng kapatid ni Rizal na si Ponciano para pangaral kay Jose kung paano ang pang-aapi at pang-aabuso ng mga Kastila sa lahing Pilipino. Doon din nagsimulang mamulat ang kaalaman ni Rizal na kailangan niyang ipagmalaki ang Pilipino sa mga Kastila. So sa makikita nyo ito, yung mismong Luneta, ito yung tinatawag na bagong bayan. Sa mga tao ngayon, hindi pa ninyo alam kung ano yung itsura niya dati. Dati, nasa tabing dagat siya. Ang itsura niya para siyang beach. Ngayon, sa banda doon, sa Quirino Grandstand, reclaimed area kasi yan. So, i-imagine niyo itong area na to, malapit to sa tabing dagat. Imagine niyo yung scenario nun kapag may binibitay. So, nasa field lahat ng tao. Tapos, merong stage dito, binitay sila sa Garote, sila Padre Jose Burgos, Padre Mariano Gomez, Padre Jacinto Zamora. At yung Garote, yun yung may pangsakal. Tapos pinipihit ng berdugo yung screw sa likod ng leeg ng ibibitay. Pero hindi ka mamamatay sa sakal. Maling connotation. Mamamatay ka kasi doon, mababali yung leeg mo. So ganun ka brutal yung pagka-execute doon sa tatlong paring martir. Nakita yon in actuality ni Kuya Ponciano. Kaya galit na galit siya pag uwi niya kay Rizal, kay Jose. So si Ponciano ang isa sa pinakamalaking impluwensya kay Jose kung paano niya nabuo yung concept niya na ipagtanggol ang lahi ng Pilipino sa hindi maka-violenting paraan sa paggamit ng utak, gamit ng dunong at ng edukasyon. Marami pa tayong papaliwanag, so doon muna tayo. So ito ang memorial ng tatlong paring martir. Pero nakikita niyo pa rin yung building na yun sa likod. Dingin sa kaalaman ng iba, no? Ang pinaglagian ng labi ni Jose Rizal ay nandun. Diyan sa mismong monumento niya. Pero ang execution site ay nandito. 100 meters from where the monument is. 100 meters away. So, pasukan natin, try natin makapasok. Meron ticket dyan. I-explain ko sa inyo mamaya kung ano ang eksena sa pagkakabitay niya. Tara! Papasok tayo doon sa life-size diorama ng execution site niya. Makikita natin doon yung eksena kung paano in-arrange yung mga tao. May pagpapaliwanag kung paano nakalinya yung mga tao doon. At i-explain ko sa inyo kung paano naipaliwanag sa akin sa mga previous tours yung atmosphere mismo nung araw na binibitay siya. Tara. So dati, meron pang ticket booth doon, siguro mga 20 pesos to. Ngayon, pinuksan yata nila for free. Siguro dahil after pandemic, no, para may mapasyalan yung tao. Pero ito na, dito na tayo sa execution site. So ito ang execution site ni Rizal. At makikita nyo sa parting to, sa side na to, ang life-size diorama o yung mismong portrayal kung paano siya binitay. Maraming symbolism yung mga tao na nandyan, hindi lang siya randomly placed there. Pero mag-umpisa tayo doon sa mga statwa na nasa gilid. Nakita niyo mga significant events sa buhay ni Rizal. Ayun ay kung paano siya naging professional na doktor, yung statwa sa gitna, yung paggamot niya sa kanyang ina, yung pagiging nasa kulungan niya sa Fort Bonifacio. Ngayon, yung pagkakabitay kay Rizal, nagmarcha siya galing sa Fort Bonifacio. Pupuntahan natin mamaya sa Intramuros. Papunta dito sa execution site na Bagong Bayan. Marandaan nyo, di ba, ang itsura ng Bagong Bayan ay parang dagat. Tabing dagat siya, tabi ng Manila Bay. Tapos, hindi lang yan ang eksena dyan. Ang eksena daw nun ay may mga Kastila na nagpapatugtog ng combo, mga drums. Kasi parang fiesta ang atmosphere nun. Dahil meron silang bibitayin na kalaban ng estado o ng gobyernong Kastila. Sa isang side na yon, sa kabilang side, may mga nalulungkot at umiiyak na Pilipino. So nakakordon yan. Para yung eksena sa piyesta. Ganun siya ka-highlighted. Ngayon, nakatayo dyan si Rizal. Yung unang linya ng mga may hawak na rifle, mga Filipinos yan. Yung pangalawang linya na may hawak ng rifle na hindi makakabaril kay Rizal kasi matatakpan, mga Kastila yun. Alam mo kung bakit? Pag sabi na ito ng fuego, kailangan bawat isang Pilipino may rifle, puputok kay Rizal. Yung Kastila na sa likod nila, babantayan kung pumutok o hindi. Pag hindi ka pumutok, ikaw ang puputokan. So
So mararamdaman mo yung kung Pilipino ka, wala kang choice. Babarilin mo talaga siya. So continue, no? Para sa sinabi kong totoo yung sinasabi ko, pakizoom nga yung nagda-drums na yun. Yan yung marching band. Kasi ipin mo, bibitayan ka pero merong marching band. Diba? Tapos, another interesting fact dyan is, nakikita mo yung buntot na yun? Yung aso. Yan yung aso. Nakikita dun sa kaisa-isang picture ever existing ng execution ni Rizal. Isama mo na lang sa video yung screenshot yun. Andyan siya. So, yun, may kita mo yung atmosphere ng pagkakabitay kay Rizal. No? Dalawa. Hating-hati yun sa isang gloomy at isang celebratory feel. Kasi kung Kastila ka, nasa gobyerno ka, matutuwa ka, may binibitay kang kalaban mo. Pero kung Pilipino ka naman, nakabasa ka ng El Fili tsaka Noli, malulungkot ka. Kasi si Rizal yung taga-taguyod mo ng karapatan mo, ng kalayaan mo, diba? Kaya na-imagine mo na lang kung gaano naging kagalit ang mga Pilipino noon at imposibleng hindi sila makaramdam ng pag-aaklas. Kaya sinabing napaka-importanteng bayani ni Rizal until nagkaroon ng mga usap-usap at pagkakaayos na mag-declare ng pambansang bayani ng Pilipinas. Pag-usapan niya natin mamaya doon sa harap ng monument. Ito yung pinakamataas na flagpole sa Pilipinas. Noong mga ilang taon nang nakaraan sa administrasyon ng Pinoy, naging controversial siya kasi mayroong project proposal na i-renovate yung mismong flagpole lang, na ilang milyon ang katumbas ng halaga ng proyekto. Maraming question doon. Ang paliwanag dati, hindi lang naman kasi yung flagpole ang may halaga ng 200 milyon yata 200 million, paki-correct na lang. Yun nga, yung sinasabi ko so hindi lang yung mismong pole ang worth 200 million kung 200 million man yun. Paki-correct na lang ako. Pero kasi kasama din yan yung pagmungkal ng pundasyon, pag-replace ng mga bato, mga marmol, diba, yung mismong bakal, saka yung flag. So, mahal talaga siya. Saka syempre, yung overall maintenance para dun sa hindi lang pagtayo pati yung maintenance pagkatapos may tayo. Diba? Pagbayad mo sa mga tao and everything, no? Sa mga architect niyan, sa mga magko-construct niyan. Dito na tayo. Ang highlight ng Luneta. So nandito na tayo sa Rizal Monument. Ang highlight ng mismong Rizal Park. Yung Rizal Monument na yan, ang tawag sa ganyang monument na mayroong matulis na pole sa taas ay isang obelisk. Yung Lincoln Memorial sa US, 'di ba? Yung mataas na ganoon sa The Capitol, ganoon din ang design niya. Ang nag-design na ito, monument na to ay si Richard Kisling, isang Swiss. Bago niya maipatayo ito, nagkaroon muna ng contest yung American government at nag-submit yung mga artists ng mga entries nila kung anong design ang ilalagay as monument. Nanalo siya? Hindi. Nanalo siya as second placer. Ang first placer ay isang Italian. Ngayon, kung tatanungin nyo kung bakit hindi inilagay yung Italian at yung model niya dyan, hindi pa natin alam. Pero ang rumor is, hindi siya nakapagbayad ng bond o yung mismong parang entry fee para doon sa contest or para pag nanalo ka, yung design mo ang pipili. For some reason, si Richard Kisling ang design niya ang nilagay dyan. Pero regardless, wala na tayong paki doon. No? So, it's all in the past. But anyway, kung makikita nyo dyan, no? Si Rizal, yung nasa gitna, hawak-hawak niya yung dalawang libro niya, El Fili at yung Noli. At nasa kaliwang side, imahe ng babae tsaka ng bata. Kasi naniniwala si Rizal na nasa pamilyang Pilipino at sa pag-aalaga, pag-aaruga ng isang ina, di ba? Kasi lumaki siya sa pag-aaruga ng nanay niya na inoperahan niya pa nga, di ba? Nagkaroon ng katarata. Ay sa kanan, sabi ng side, is yung kabataan. Kasi naniniwala siya na ang kabataan ay Pag-asa ng bayan. pag-asa ng bayan. Sa likod at sa mga gilid-gilid, hindi ko alam kung makikita nyo, no? Naka-boot-boot na design, yung mga prutas, mga hayop, natag na flora and fauna ng Pilipinas, yun yung mga likas na yaman ng bansa natin. So, ang tawag sa monument na to ay Moto Stella. Galing sa Latin word na moto, which means the guide. Kaya pag sinabing, anong motto mo sa buhay? Ibig sabihin, ano ang guide mo sa buhay? At Stella, meaning star. So, Moto Stella is the guiding star. So, yung tatlong bituin na yun, nagsisimbolo sa Luzon, Visayas at Mindanao. At dito, itinayo ang rebultong to at nasa ilalim niyan ang labi ni Pepe. So, nakatayo yan 100 meters away from the execution site dun sa pinuntahan natin. Tapos nakikita mo yung putang inang building na yun. Putang ina kaya pala. Ayun nga. Kaya kanina ko pa sinasabi. Ayun Ang yan. tawag dyan ay Torre de Manila.
Tanayo yan. Pambansang puto ba? Pambansang photo bomber. Nakikita niyo yung mga masisigasig na gwardiya ng Monumento ng Rizal. Hindi yan basta sundalo. Ang tawag dyan ay honor guards. Miyembro sila ng AFP, Armed Forces of the Philippines, at may mga ranggo sila. Pili ang mga taong na pwedeng magbantay dyan. Hindi lang basta sundalo na utusan ka ng superior mo na bantay ka. Kasi mahirap bantayan eh. Tatayo ka dyan ng ilang oras. Magpapalitan lang kayo siguro 2 pares ng reliebo lang yan sa isang araw. Tag doon, attention, position lang sila palagi. Ilang oras silang nakababad sa araw. Umulan, umaraw, nandyan sila. Ngayon, pagdating ng hapon, mga bandang 4 PM, ay may kita ka 2 pares nagmamarcha papunta dito. Papalit sila ng pwesto. Tapos yung dalawa, magmamarcha pa rin ng naka-formal na marcha hanggang makalabas na sila sa vicinity ng Rizal Park. Tapos yung dalawa naman yun na magtatayo ulit dyan ng ilang oras. Unbelievable. Yes. Mga interesting fact, kapag nabobore sila, pwede naman silang magtigas pahinga na ganun. Yung tipong nakarest sila pero in posture pa rin sila. Tapos, kapag nangangawit sila, pwede silang magawa na execution ng mga ng rifle nila. Pinapaikot nilang ganun, naggaganon sila. O kaya, magmamarcha sila sa likod, magpupunas ng pawis, tapos na, ayusin nila yung uniforme nila, marcha ulit sila, balik sila dun sa paso. Tulad ng ginagawa niya na. Malamang nangangawit na yan, kaya minsan lalakad-lakad siya ng ganyan. Sir, curious lang ako. Bakit parang napakarami mong alam sa buhay ni Rizal? Well, hindi naman napakaraming alam. Ito mga bagay na itinuturo ko ngayon sa vlog mo, nanggaling din yan sa pag-attend ko sa mga tours sa Rizal Park. Pero dati kasi, aktibo ako sa grupo ng Heritage Conservation Society. Kaya most of the time, naiimbitahan kaming umattend ng mga ganitong lectures, sa mga ganitong tours na ginaguide nila ng mga prominenteng pangalan sa Rizal Park or doon sa mga nagfi-feature sa buhay ni Rizal. Banggitin nyo na mga pangalan yan. Siguro, nag-guide kami yan before. Kung hindi dito sa Rizal Park, sa Intramuros or sa National Museum. So, maganda na rin na dinidiscuss natin to, no? Kasi pagdating ng mga bagong tao dito, mga batang kahenerasyon ninyo, hindi lang sila gagala dito, tapos dadaanan lang nila yan, no? Napaka-significant kasi ng mga nangyari dito para daanan mo lang ng gano'n yan. Mag-picture ka lang sa mga tabi ng mga bulaklak. Walang katuturan. Ang mas may katuturan, yung mga rebulto na ganito, kay Rizal, sa Gumbursa, itong mismong Rizal Park, no? Para malaman natin yung kasaysayan ng Pilipinas, hindi lang porket nasa park tayo gagala na lang tayo. Nakita mo yung clock na yun? Tsaka merong marker na may mapa ng Pilipinas. Yes. Nakita mo, 0, yung nasa baba ng Pilipinas. Yan ang tinatawag na kilometer 0. Ngayon, may kita ka sa ng mga markers sa kung saan panig ng Pilipinas. Merong ganyang kataas na marker, tapos may number. Ibig sabihin ng number na yon, kung gaano siya kalayo sa kilometer 0. Pag may nakita kang marker sa Binangonan, siguro mga nasa 20 kilometers away yun. Yung isang number na nasa taas, yun yung distansya na from kilometer 0. Yung nasa baba, usually may initial ng capital ng pinakamalapit. Alam ba, Binangonan, letter B, tapos 5 kilometers. Ganon. So pag may nakita kang mga markers sa kali, hindi lang basta-basta kung ano-ano yun. So, Ito yung reference point ko, kilometer 0. So, tatapos lang namin kay Rizal, pupunta na kami sa Intramuros. Sabi ng guard, malapit ka lang daw, so nilakad lang namin. Hindi na kami sasakay. At para tipid na rin. Vlogger kasi kami. Kaya ko sila ate. Pero dapat, kapag vlogger ka, tapos gumawa ka ng tama, ito mo yung mali. Ang ginawa nila, tumawid sila agad eh. Hindi kami, tama kami. Vlogger kami. Vlogger kami. Mabait kasi kami. Kami yung mga hospitable vlogger. Intramuros na tayo, guys. Papasok na Intramuros. Masarap tumambay dun eh. Actually, Intramuros. Nandito tayo sa barracks ng huling piitan ng Rizal. Dito siya inilipat bago siya pinagmarcha sa pagbigitay niya doon sa Luneta. So kung makikita mo dito, siyempre wala nang bubong yan, pero dito nakakulong dati. Tapos dati, nung hindi pa nire-renovate itong Fort Santiago, may footprints dito na binabaybay hanggang doon sa arko ng Fort Santiago. Palabas yun ng Bagong Bayan. So ito yung ruta ng marcha niya papunta ng palabas ng fort. Ito siya.
Ayan siya. Ito yung exact na kwarto kung saan siya nag-intay bago siya bigayin. So yun guys, papasok naman kami sa dungeon. At yun. Dito ata yung banda. Yung banda. So yun guys, papasok naman kami sa dungeon. Tapos, i-explore namin yung loob. And then, makikita niyo yung history or yung dark history ng dungeon na to. Dahil, utang na. 600 na tao ang nagkasya sa loob ng dungeon na to. Nakaisipin mo, madilim na silid sa ilalim ng lupa. Tapos, 600 kayo nagsisiksikan. Panahon to ng hapon na. Diyan sila pinagsiksikan lahat. Pagbukas niyan, masangsang na amoy yung sa mga Amerikano. Lumabas lahat ng amoy ng ibang mga bangkay sa loob. Kaya sobrang dark na itong sobrang dark na itong dungeon na ito. Kasi nakakatakot, pero nararamdaman mo yung ambience ng mga nangyari. Pero yung amoy, tingin mo nandun? Wala na. Kasi matagal na. Oo, matagal na eh. Wala na yung amoy doon. Yung amoy dyan, yung hangin na lang yung sulod. Mulat ako dun, sinilip ko dati madilim. Hala ko may multo eh. Picture. Pwede ko ba ipakita to? Oo, naka-gray naman yan. Agree naman. Friend ko kasi siya. Apo. Kala ko kailangan pa ng flashlight, di na pala. Bawal, pumasok na eh. Bawal. So, ito yung itsura nun. Grabe. Ito yung pinagsiksikan. Kasi yung nakita sa... Isipin mo, may buhay pa yun sa loob. Oo, meron pa. Naditira. Buhay pa yun sa loob, pero kailangan mo i-take yung amoy eh. Ayun, meron po. First aid for... Ganun din yung naramdaman pumasok kami dito. Yung... Bayonet in the right of fire. Meron pang isa. May nakita mo na ba yung isa? Ito, yan daw ang sarili mo. 450 Filipinos pounded. Pag nag-high tide, nalulunod sila dito. Nawawala ng hangin. Pero rumor lang yun. Posible kasi nasa ilog pa. Malapit lang sa kanila eh. Wow! Wow! May aso. Ano ba yun, boys? Hindi. Ayun niya sa labas eh. Boy! Boss, ang galing. Ano sa loob? Mararamdaman mo yung 600 grade. Dapat merong experience man lang na at least. Ano yun? 4 5 minutes, no? Maglalagay sila ng mainit na hangin. Ayun guys. Ganyan. Tapos na yung Luneta Park at Intramuros natin. Pagod. Yan. Mag-out na kami. Huwag mo nga kalimutan mag-subscribe kay Sir Jack. Ating tour guide ngayon. At si Josh the Explorer. Si Boss Mark din nakasama kasi may ginagawa. Ito yun. Maraming salamat.
Tapos na yung field trip.